Ano, not your name, of course, and your journey. Yeah. Well, thank you for the question. It's actually interesting. Miss you, You're welcome. Kasi, parang, I think nakarelate ako sa kanya, being a loner, and parang he likes experiencing things by himself. And yun, like he has his friends to help him share his experiences din, pero nakaka-relate siya mismo. Actually, hindi siya makarelate sa friends niya. Lahat sila may problemang pinagdadaanan, but... Pero sinasabayan mo kasi, di ba? Yeah. Para lang hindi mawala, sinasabayan niya yung friends niya. Nung time din, nung mismong shoot din, para maging ganun din yung feeling na na-feel ko. Parang in-observe ko lang yung mga tao na ina-isolate nila yung sarili nila. And yun yung feeling na I tried to feel nung shooting din. Thank you, Elmo. Kay Slater, medyo naguluhan ako sa role mo. Hindi, nasagot Ha? Nasagot naman. Nasagot naman ang pelikula. Ikaw, para kay Eric siya. Pasensya. Okay, kasi naguluhan ako, Eric. Naguluhan daw si Oji. Okay-explain niya, Eric. Chika! Well, without saying any spoilers or anything, nandito, yung role ko was mainly medyo aspirational. I'm the brother of Elmo. Tapos parang ako yung nagtutulak sa kanya to get out of his shell. Tapos feeling ko rin sa role na to, si Elmo is aspiring to be like me. Kasi I'm liberated and confident sa role na to. Si Mark. So yun. Ang ganda lang ang pwede kasi marireveal. Oo nga eh. Keme siya. Incidentally, Kit Thompson is also part of the movie. Nagtitaping lang ng Forevermore. Naupo talaga ako. Okay. Si China magaling din siya. Ay, oo. Pag may, habang kausap niya sa phone si Elmo, umiiyak siya. Pakwento natin yung role ni China. I play the role of Abby. Tapos parang, hindi kami ever nagkaroon ng encounter sa barkada. Ako yung character na kumbaga, labas sa barkada. Pero, kaya ako natuwa na napasok ako sa pelikula. Kasi parang, naging voice of hope siya ni Miles. So, salamat dahil naisip mo na may konting pagkahusay naman doon. Pero dahil din yan sa tulong nila Direk Gino, of course. Pero si China, she auditioned dun sa Cinemalaya auditions. Tapos siya yung pinakaunang nag-audition for the role. Tapos siya yung pinili kagad namin. Sabi, China is perfect for the role. So from the start to end, siya yung pinili namin ng writer, si Jeff. Thank you. Thank you. Kay Colleen, di ba, nanood kay ni Billy, so... Oh, the Bronx. Oo. So, anong sabi sa ni Billy dahil dito para sa pelikula to parang nagwala ba o ano? Actually, magaling ka rito eh. Thank you. After the film, yung first time na nakita yung film kasi sa premiere night namin talaga, first in Himalaya, sobrang saya niya. The whole time ako yung kinakabahan kasi I didn't know, first time ko rin makita yung film so I didn't really know if I did well or kung sobrang very revealing ba yung ibang parts doon. I was worried, pero nung nakita ko siya na siya very protective over me and siya very honest, nung nakita ko masayang-masaya siya sa mga performance namin and the film as a whole, kampante na ako after nun. And then I watched it with my dad. Masaya din naman siya. So, I guess, nakatulong sa akin na masaya yung family ko and masaya si Billy because approved sila and supportado sila sa mga ginagawa ko. Okay, thank you. And Oji, after this, nung napanood ng management yung si Colleen, that's where she got the part in a primetime teleserye ng ABS-CBN. Saka one more film na I'm gonna work on also with Direk Gino, with Star Cinema also. Okay. Okay. Kay, ito bang December 10 ay magandang playdate para sa inyo? Ito ba yung pamasong Direk Gino? Ako nga feeling ko, it's yung parang before the MMFF craze, yun nga, they have 2 weeks to watch it or else hindi na nila papanood. Parang, if you wanna watch something different